Dahil sa pagmamahal, dito nagsisimula ang kwento ng maraming ina. Kasama na ako ron. Ang pangalan ko ay Leticia at sa loob ng 68 taon sa mundong ito, isa lang ang alam kong gawin, ang magbigay. Ibinigay ko ang aking lakas noong kabataan ko, ang aking mga pangarap at ang aking buong buhay sa pamilyang binuo namin ng yumaon kong asawa, si Ricardo. Ang buong akala ko, sa aking pagtanda, mayroon akong masisilungan. Isang pamilyang mag-aaruga sa akin, tulad ng pag-aaruga ko sa kanila. Ibinigay ko ang lahat. At hindi iyan isang kasabihan lang. Nang mamatay si Ricardo, ang naiwan sa akin ay ang bahay at lupa namin sa Bulacan. 42 taon ng aming buhay ang nakapaloob sa mga pader na iyon. Doon namin pinalaki ang kaisa-isa naming anak na si Paulo. Sa bawat sulok, may alaala. Sa bawat halaman sa hardin, may kwento. Iyon na lang ang natitirang piraso ng aking asawa sa mundo. Ngunit dumating ang anak ko kasama ang asawa niyang si Katrina. Kailangan daw nila ng mas malaking bahay sa syudad para sa mga apo ko. Ang presyo, 4 na milyong piso para sa paunang bayad. Wala silang ganoong kalaking pera. At ako, bilang isang ina, ano ba ang hindi ko ibibigay? Ipinagbili ko ang aming bahay. Ang bahay na puno ng alaala. 7 milyong piso. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ko sa kanila ang 4 na milyon. Ang sabi ko sa sarili ko, ito ay para sa kinabukasan nila, para sa mga apo ko, at para sa akin, para hindi ako mag-isa sa aking pagtanda. Iyon ang pangako nila. Halika na nanay, sa amin ka na tumira, aalagaan ka namin. Ang buong akala ko, iyon na ang magiging paraiso sa pagtatapos ng aking buhay. Pero ang paraisong pinangako ay naging isang hawla. Sa loob ng 3 taon, ako ang naging anino sa bahay na yon. Ang bahay na binili gamit ang pera mula sa mga alaala ko. Ako ang unang gumigising para magtimpla ng kapeng barako ni Paulo. Ako ang nagluluto ng almusal, tanghalian at hapunan. Ako ang naglalaba ng kanilang mga damit, nagpaplantsa ng kanilang mga uniforme. Ako ang nag-aalaga sa mga apo kong sina Miguel at Sofia. Walang bayad, walang araw ng pahinga, walang pasasalamat. Ang tawag sa akin ni Katrina ay palaging nanay. Pero ang tono ay parang utos sa isang katulong. Ang mga mata niya laging may pagsusuri. Hindi sapat ang paglilinis ko. Masyadong maalat ang luto ko. Masyadong magastos sa sabon. At ang anak kong si Paulo, tahimik lang. Nakikita niya. Alam niya. Pero pinipili niyang huwag magsalita para mapanatili ang kapayapaan sa kanyang pamamahay. Ang kapayapaan na ang kabayaran ay ang aking dignidad. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Ang gabing sumampal sa akin ng katotohanan. Na-promote si Katrina. Isang malaking selebrasyon. Nagpunta sila sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Isang lugar na ni sa panaginip ay hindi ko mararating. Nakita ko ang mga litrato sa Instagram. Ang anak kong suot ang barong na pinlansya ko. Ang manugang kong suot ang bestidang nagkakahalaga ng isang buwang pensyon ko. Ang mga apo ko, masaya. Ang buong pamilya nila, kumpleto, maliban sa akin. Naiwan ako sa bahay, kumakain ng instant noodles. Ang bahay ay amoy panlinis ng sahig at kalungkutan. At habang nakatitig ako sa mangkok ko, tumunog ang telepono. Isang text mula kay Katrina. Binasa ko. Nanay, pakinit na lang po ng mga tirang pagkain sa ref. Huwag sayangin. Tirang pagkain. Paulit-ulit na umikot sa isip ko ang mga salitang iyon. Tira-tira. Ito ba ang halaga ng sakripisyo ko? Ito ba ang kapalit ng bahay at lupa na ipinundar namin ng asawa ko? Ang mga tira-tira mula sa kanilang piging? Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtitiis sa loob ng 3 taon, ay sumabog. Tinawag nila akong pamilya, pero ang trato nila sa akin ay mas mababa pa sa isang aso na pinapakain ng mga mumo sa ilalim ng mesa. Wala silang utang na loob. Ang inaasahan siguro nila ay iiyak ako. Ang inaasahan nila ay tahimik kong iinitin ang mga tira, kakainin iyon habang lumuluha, at bukas, maglilingkod ulit ako na parang walang nangyari. Pero hindi. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Isang kapayapaan na kasing lamig ng yelo. Tapos na ang pagiging martir. Tapos na ang pagiging anino. Dahil may isang bagay na hindi nila alam.
May isang napakalaking lihim na itinago ko sa loob ng 3 taon. Habang tinatrato nila akong parang basahan, tahimik lang ako. Habang minamaliit nila ako, tahimik lang ako. Habang ipinapamukha nila sa akin na ako ay isang pabigat, isang palamunin. Nanatili akong tahimik dahil hawak ko ang alas. Sa pagmamadali nilang makuha ang pera ko, sa pagiging kampante nila na ako ay isang matandang mangmang na madaling utuin, mayroon silang isang importanteng bagay na nakalimutan. Ang titulo ng bahay. Ang titulo ng bahay na tinitirhan nila ay nakapangalan pa rin sa akin. Ako, si Leticia, ang balo, ang ina, ang katulong. Ako, ang tunay na may-ari. At nang gabing iyon, habang sila ay nagpapakasasa sa kanilang tagumpay, sinimulan ko ang aking sariling selebrasyon. Inilabas ko ang aking maleta. Inimpake ko hindi lang ang aking mga damit, kundi pati na rin ang lahat ng ebidensya, ang bawat resibo, ang bawat bank transfer, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang orihinal na titulo ng lupa. Huli na ang lahat para sa kanila. Ang karma ay hindi natutulog. Minsan, naghihintay lang ito ng tamang oras. At sa gabing iyon, ang orasan ay tumigil na. Singilan na. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng isang sobre sa ibabaw ng una ng anak ko. Walang mahabang liham. Isang dokumento lang na magpapabago ng kanilang buhay magpakailanman. Dahil pagbalik nila, hindi isang matandang umiiyak ang kanilang daratnan. Ang daratnan nila ay ang multo ng kanilang kasakiman. Ang daratnan nila ay ang malamig na katotohanan na ang bahay na inaakala nilang kanila ay hindi kailanman naging kanila. Darating ang araw na luluhod sila sa harapan ko. Hindi para humingi ng tawad, kundi para magmakaawa. Pero huli na, ang kwentong ito ay isang paalala na ang bawat ina ay may hangganan. At kapag ang hangganan na iyon ay narating na, kahit ang pinakamaamong tupa ay natututong maging isang leyon. Kung ikaw ay nakaramdam na parang estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin mo sa akin, saan kayo nanonood? At kung mayroon kang sariling kwento ng sakripisyo at pagbangon, kwentuhan mo ako. Dahil ang boses nating lahat ay mahalaga. Mag-subscribe ka na para malaman mo kung paano ko sila sinampal ng karma na hindi nila malilimutan. Para lubos ninyong maunawaan kung bakit ang isang text tungkol sa tirang pagkain ay sapat na para wasakin ang lahat, kailangan nating magbalik tanaw. 3 taon at 4 na buwan ang nakalipas, sa araw na ibinigay ko ang lahat, nang hindi nalalaman na iyon pala ang simula ng aking kalbaryo. Nang pumanaw ang aking asawang si Ricardo, parang gumuho ang aking mundo. Ang bahay namin sa Bulacan, na dati puno ng tawanan at buhay, ay biglang napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Bawat sulok, bawat upuan, bawat pinggan sa lalagyan, lahat ay may alaala niya. Doon kami nagsimula. Doon namin pinalaki si Paulo. At doon, sa aming silid, doon siya huling huminga habang hawak ko ang kanyang kamay. Ang bahay na iyon ay hindi lang isang istruktura. Iyon ang huling piraso ng buhay namin ni Ricardo. Ang kalungkutan ay parang isang malalim na balon, at ako'y unti-unting nalulunod. Kaya nang dumating si Paulo at ang asawa niyang si Katrina, dala ang isang alok para akong sinagip mula sa pagkalunod. "Nanay," sabi ni Paulo, habang nakaupo kami sa aming lumang kusina. Ang ngiti niya. Iyon pa rin ang ngiti na ginagamit niya noong bata pa siya kapag may hihilingin sa akin. Kami po ni Katrina, naghahanap kami ng bahay. Isang mas malaki para sa mga bata. Pero, nanay, ang mahal po ng mga bilihin ngayon, imposible. Si Katrina naman, hinahaplos ang tasa ng kape. Ang kanyang mga kuko ay perpektong pininturahan. Ang down payment po, nanay, para sa bahay na gusto namin, nasa 4 na milyong piso. 1 taon na po kaming nag-iipon, pero kalahati pa lang ang naiipon namin. Hindi na nila kailangang dugtungan pa, alam ko na. Ang puso ng isang ina, laging alam. Kung maibebenta niyo po itong bahay, dugtong ni Paulo, at sa unang pagkakataon, hindi niya ako matingnan sa mata. Pwede kayong sumama sa amin, nanay. Hindi na kayo mag-iisa. Mahal na mahal kayo ng mga bata.
Isang tunay na pamilya tayo. Isang tunay na pamilya. Ang mga salitang iyan, iyon ang musikang gusto kong marinig. Iyon ang sagot sa aking mga panalangin. Ang pag-asa na hindi ako mag-iisa sa aking pagtanda. Kaya pumayag ako. 3 linggo lang ang lumipas, napirmahan ko na ang mga papeles. Ang bahay na may 42 taon ng aming buhay ay naibenta sa halagang 7 milyong piso. Parang tinanggal ang isang bahagi ng aking puso. Habang inilalabas ang aming mga lumang gamit, bawat isa ay may kasamang luha. Ngunit sabi ko sa sarili ko, ito ay para sa pamilya, para sa aking anak. Ibinigay ko kay Paulo ang 4 milyong piso. Cash. Ang natitirang 3 milyon, inilagay ko sa bangko, sa pag-aakalang iyon ang aking magiging sandalan sa oras ng pangangailangan. At dito naganap ang aking pinakamalaking pagkakamali. Nang binili na namin ang bagong bahay sa isang subdivision sa syudad, isang modernong bahay na maganda, ngunit walang init, walang kaluluwa. Sinabi sa amin ng abogado na dahil ako ang nagbigay ng buong down payment, pinakaligtas na sa akin muna ipangalan ng lahat. Pwede nyo naman pong ilipat sa pangalan nila kahit kailan, ma'am, sabi niya. Pero sa ganitong paraan, protektado po kayo, pumayag si Paulo. Mas mabuti nga po iyon, nanay, para mas sigurado kayo. Pero, hindi na namin nagawa ang paglipat. Sa mga unang buwan, paminsan-minsan ay nababanggit niya, Nanay, kailangan nating pumunta sa notaryo para ayusin na ang titulo. Pero laging may dahilan. Laging abala. Laging may mas importanteng gawain, hanggang sa hindi na niya ito nabanggit. At ako naman, sa pagiging abala sa pag-aasikaso sa kanila, ay hindi ko na rin ipinaalala. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa tiwala. Nagtiwala ako sa kaisa-isa kong anak. Nagtiwala ako na ang dugo ay mas malapot kaysa sa tinta sa isang piraso ng papel. Ang buong akala ko, pamilya kami. Na amang bahay ay para sa aming lahat. Hindi ko alam na ang pagkalimot na yon, ang pagpapaliban na yon, ang siyang magiging kaligtasan ko. Ngunit hindi ko rin alam na ang tiwalang ibinigay ko, ang siyang magiging dahilan ng 3 taon kong pagdurusa. Pumasok ako sa bahay na iyon bilang isang ina, isang lola, isang kasama sa pamilya. Hindi ko namalayan na sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nila akong ginagawang isang alipin. Ang mga unang buwan ay tila isang panaginip. Masaya ang mga apo ko na kasama ako. Si Paulo, kahit pagod galing sa trabaho, ay may ngiti para sa akin. Maging si Katrina, medyo malamig man, ay hindi pa nagpapakita ng tunay niyang kulay. Ngunit ang panaginip ay dahan-dahang naging isang bangungot. Ang araw ko ay nagsisimula bago pa tumilaok ang manok. 5:00 ng umaga, nasa kusina na ako. Magtitimpla ng kapeng barako para kay Paulo. Magluluto ng almusal, sinangag, itlog, longganisa o tuyo. Gigisingin ko ang mga apo, sina Miguel at Sofia. Paliliguan, bibihisan, susuklayan. Ihahanda ang kanilang baon para sa eskwela. Pagkatapos ihahatid ko sila sa hintayan ng school bus. Si Katrina, lalabas ng kwarto bandang 7:30. Laging mukhang perpekto. Nakaayos, naka-makeup at amoy mamahaling pabango. Dadaan lang siya sa harap ko, minsan ay tango lang ang bate at aalis na. Si Paulo, aalis kalahating oras pagkatapos. Minsan, may mabilis na halik sa aking noo. Minsan, isang salamat nanay na hindi man lang tumitingin sa akin. At may iwan ako. Ako ang magliligpit ng pinagkainan. Ako ang maghuhugas ng mga plato. Ako ang maglalaba. Gamit ang washing machine na ako rin ang bumili. Ako ang magpapatuyo at magtutupi ng mga damit. Ako ang maglilinis ng buong bahay. Ang sahig na winalis at nimop ko sa umaga ay wawalisin at mumop-in ko ulit sa hapon. Dahil pag-uwi ni Katrina, magsisimula na ang kanyang inspeksyon. Dadaan ang kanyang daliri sa ibabaw ng mga kabinet, naghahanap ng alikabok. Bubuksan niya ang ref at kukunot ang noo kapag may isang bagay na wala sa tamang pwesto. Titingnan niya ang mga banyo na parang isang health inspector. Nanay, may mantsa ang salamin. Nanay, hindi plansyado ng maayos ang polo ni Miguel. Nanay, bakit ang dami niyong ginamit na detergent? Mas mahal iyan. Hindi, Leticia.
Hindi Tita Letty, palaging nanay. Isang titulo na walang paggalang, isang pangalan para sa isang utusan. Ang tanging liwanag ko ay ang aking mga apo. Mahal nila ako. Iyon ay totoo. Yayapusin ako ni Miguel pag-uwi galing eskwela. Makakatulog si Sofia sa aking kandungan habang binabasahan ko siya ng kwento. Sila ang dahilan kung bakit ako nagtitiis. Ngunit maging ang pagmamahal na iyon ay naging lason. Isang araw, sinabi ni Sofia sa harap ni Katrina, "Lola, mas mahal kita kaysa kay Mommy." Nang gabing iyon, narinig ko ang kanilang sigawan sa loob ng kwarto. Ang sabi ni Katrina, "Masyadong inispoil ng nanay mo ang mga bata. Ginagawa niyang kakampi laban sa akin." Hinintay kong ipagtanggol ako ni Paulo. Hinintay kong sabihin niya, "Nanay ko siya, Katrina." Ngunit ang narinig ko lang ay katahimikan at doon ko naintindihan. Ako ay hindi nakakampi. Ako ay naging isang problema. Isang gulo na kailangan nilang tiisin. Mula noon, ang mga pagpapahiya ay naging mas madalas. Kapag may mga bisita, ipapakilala niya ako bilang, "Si Nanay, ang nanay ni Paulo na tumutulong sa amin dito sa bahay." Hindi kailanman bilang ang nanay namin. Noong Pasko, habang kumukuha sila ng litrato ng pamilya sa harap ng Christmas tree, ang sabi ni Katrina, "Nanay, kayo na po ang kumuha ng picture. Mas maganda po ang kuha nyo. Ako ang kumuha ng litrato." Habang sila ay nakangiti, perpekto, isang masayang pamilya. Ang litratong iyon ay nakadisplay ngayon sa kanilang sala. Isang patunay na sa bahay na ito, isa akong multo. Hindi ako nakikita, hindi ako kasali. Nagsimula akong maniwala na iyon na lang ang halaga ko. Isang tagapag-alaga, isang tagapagluto, isang tagapamahala ng bahay habang sila ay nabubuhay sa kanilang perpektong mundo. Isang mundo na binuo gamit ang pera mula sa aking mga sakripisyo. 3 taon. 3 taon ng pagtitiis. 3 taon ng pagkagat ng aking dila. 3 taon ng pagiging isang multo sa sarili kong pamamahay. At ngayon, bumabalik tayo sa araw na iyon. Ang araw na nasagad ang lahat, Huwebes ng umaga. Bumaba si Katrina mula sa hagdan na halos lumulutang sa tuwa. Suot niya ang kanyang paboritong damit pang-opisina at may ngiti na abot tenga. "Nakuha ko na," sigaw niya. "Ang alin, Mommy?" tanong ni Sofia habang kumakain ng pandesal. "Na-promote ako, anak! Ang mommy niyo ay ang bagong Regional Operations Manager, ang pinakabata sa kasaysayan ng kumpanya." Niyakap siya ni Paulo, binuhat at inikot. "Alam kong makukuha mo, para sa'yo talaga yan." Ako, nasa tabi ako ng kalan, nagpiprito ng itlog. "Congratulations, Katrina," sabi ko, at sinsero iyon. Sa kabila ng lahat, hindi ko kailanman hinangad ang kanyang kapahamakan. Bahagya lang siyang lumingon sa akin. "Salamat po, Nanay," at bumalik sa pagkakayakap kay Paulo. "Kailangan nating mag-celebrate," sabi ng anak ko. "Isang malaking selebrasyon. Sa The Peak Grill tayo." Iyon yung sinasabi mo na kitang-kita ang buong syudad, di ba? Kahit magkano, walang problema ngayong gabi. Nagtaas ng kamay si Miguel. "Kasama po ako?" "Oo naman, champ. Buong pamilya." Ang puso ko, biglang tumibok ng mabilis. Buong pamilya. Kasama ako doon, di ba? Inilapag ko ang mga plato sa mesa at pinunasan ang aking mga kamay sa aking duster. Sinubukan kong maging kaswal. "Anong oras ko kailangang magpa-reserve?" tanong ko. Isang nakakabinging katahimikan. Tumingin sa akin si Katrina na para bang ngayon niya lang ulit napansin na nandoon ako. Nagpalitan sila ng tingin ni Paulo. Isang tingin na may sariling usapan. "Ay," sabi ni Katrina na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi po, Nanay. Ito po kasing dinner, pang-pribado lang. Kami lang po, ang mga bata. At si Mama, darating galing probinsya. Direct family lang po, alam nyo na." Direct family. Pamilyang direkta. Ang mga salitang iyon, parang mga bubog na tumusok sa dibdib ko. Naiintindihan ko," sabi ko, at bumalik ako sa kalan kahit wala nang dapat lutuin. Tsaka, dugtong pa ni Katrina habang naglalagay ng mantikilya sa kanyang tinapay. "Kailangan din naman pong may maiiwan sa bahay, di ba?
Hindi naman natin pwedeng iwanang walang tao. At ang sarap niyo pong magluto. Sigurado akong may ihahanda kayong masarap para sa sarili niyo. Hindi nagsalita si Paolo. Ang anak ko, ang lalaking pinalaki ko, ay nakatitig lang sa kanyang plato. Umalis sila bago magtanghali. Ang mga bata, tuwang-tuwa. Si Katrina, 3 beses nagpalit ng damit. Si Paolo, binigyan ako ng mabilis na halik sa noo na hindi man lang tumingin sa aking mga mata. "Wag na niyo kaming hintayin, Nay. Gabi na kami." At umalis sila. Ang bahay ay biglang binalot ng katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat na parang hindi ako makahinga. Naglakad ako sa sala, sa kusina. Lahat malinis, lahat maayos. At ako, lubos na nag-iisa. Nagluto ako ng instant noodles. Umupo ako sa mesa sa kusina. Hindi sa hapagkainan. Ang katulong ay hindi kumakain doon. At iyon na ako ngayon, di ba? Ang katulong. Ang katulong na nagbayad ng 4 na milyong piso para sa pribilehiyong magtrabaho ng libre. 7:00 ng gabi, binuksan ko ang Instagram. Ewan ko kung bakit. Siguro para kumpirmahin ang alam ko na. At nandoon nga sila. Nakapost ang 9 na taong masayang nagdiriwang. At ako, kumakain ng noodles sa isang kusinang tinulungan kong bayaran. Isinara ko ang app, hinugasan ang aking mangkok. At doon, nag-vibrate ang aking telepono. Ang text ni Katrina. "Nanay, pakinit na lang po ng mga tirang pagkain sa ref. Huwag sayangin." Binuksan ko ang ref. Nandoon nga, isang kalahating lechong manok. Isang platong kanin mula pa noong Lunes. Mga gulay na ako ang bumili at nagluto. Mga tira. Iyon ang nararapat sa akin, ayon sa kanila. Ang kanilang mga tira-tira. Ang kanilang paghamak na binalot sa magagalang na salita. Isinara ko ang ref, huminga ako ng malalim. At nagreply, "Okay?" 2 salita. Pero sa 2 salitang iyon, nakapaloob ang isang desisyon na matagal nang nabubuo sa aking isipan. Tapos na ang pagtitiis. Hindi nila alam na habang sila ay nagpapakalasing sa alak at kayabangan, ako ay naghahanda. 6 na buwan. 6 na buwan ng tahimik na paghahanda para sa sandaling ito. Umakyat ako sa aking kwarto, binuksan ko ang aparador at inilabas ang maleta. Pero bago ako magsimulang mag-impake, may kinuha ako mula sa ilalim ng mga kahon ng sapatos. Ang lumakong baul ng pananahi. Ang regalong ibinigay sa akin ng aking ina noong ako'y ikinasal. Sa loob nito, nakatago ang aking mga armas. Una, isang kwaderno. Isang makapal na kwaderno. Dito nakasulat ang lahat. Bawat sentimo na inilabas ko para sa bahay na iyon. Bawat resibo. Bawat bank transfer. 3 taon ng aking buhay nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ng isang babaeng alam na baka kailanganin niya ito balang araw. Binuklat ko ang mga pahina. Agosto 2022, down payment sa bahay, pater 1,000 piso. Setyembre 2022, bagong refrigerator, 95,000 piso. Oktubre 2022, sala set, dahil luma na daw ang dala nila, 160,000 piso. Nobyembre 2022, pagpapaayos ng pumutok na tubo, 43,000 piso. Ang listahan ay walang katapusan, isang 55-inch na TV. Mga bagong kutson para sa mga kwarto. Ang pagpaparenovate ng banyo ni Katrina na nagkakahalaga ng 325,000 piso. At hindi pa kasama diyan ang buwan ng gastusin. Dahil ang kaya lang bayaran ni Paolo sa monthly amortization ay 24,000 piso. Pero ang totoong bayarin ay 70,000 piso kada buwan. Sino ang nagbabayad ng kulang na 46,000 piso? Ako. Bawat buwan. Sa loob ng 3 taon. Mula sa aking pensyon na 80,000 piso kada buwan, nag-aambag ako ng 46,000 piso para sa bahay kung saan ako ay isang alila. Ginawa ko ang isang mabilis na kalkulasyon sa huling pahina. Lahat-lahat. Ang kabuuang naipuhunan ko sa bahay na yon ay umabot sa mahigit 8 milyong piso. 8 milyon. Halos lahat ng natanggap ko mula sa pagbebenta ng bahay namin ni Ricardo. Lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng 42 taon. Ibinuhos ko sa isang bahay kung saan ang trato nila sa akin ay mas masahol pa sa isang estranghero. Ngunit ang pinakaimportante, ang tunay na kapangyarihan ay nasa ilalim pa ng baul. Kinuha ko ang isang malaking brown envelope. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Sa loob,
ang orihinal na titulo ng bahay, at naroon nakasulat ng malinaw. May-ari, Leticia Sagrado Mendoza, byuda ni Torres. Ang pangalan ko lang, ang tiwala na ibinigay ko sa kanila, ang naging pagkakamali nila, ang pagiging kampante nila, ang siyang magiging kanilang katapusan. Pero hindi sapat ang mga ito. Kailangan ko ng patunay sa kanilang kalupitan. Kinuha ko ang isang maliit na digital recorder na binili ko 6 na buwan na ang nakalipas. Ang pinakamagandang investment na ginawa ko dahil kapag ikaw ay nagiging invisible, ang mga tao ay nagsasalita sa harap mo na parang wala ka roon. Isinaksak ko ito sa aking lumang laptop at kinopya ang mga files. File number 1, si Katrina, kausap ang kapatid niya sa telepono. Ang sabi niya, "Oh, grabe, parang may libreng katulong. Nagluluto, naglilinis, nag-aalaga ng bata. At ang aalisin natin siya sa bahay kapag naging pabigat na." File number 2, si Katrina at Paulo nag-aaway sa kwarto. Ang sabi ni Katrina, "Darating ang araw na tatanda yan. Kapag hindi na siya pakinabangan, kailangan na nating humanap ng paraan. Isang maliit na apartment o isang murang home for the aged." Ang sagot ng anak ko, "Pag-iisipan ko." Pag-iisipan niya. File number 3, si Katrina, kausap ang mga kaibigan niya. Ang sabi niya, "Kaya ako na-promote kasi hindi ko na kailangang intindihin ang mga gawaing bahay. Si nanay na ang bahala sa lahat para siyang bayad sa pagtira niya dito." 17 files, 17 patunay ng kanilang pagtataksil. Kinopya ko ang lahat sa isang USB. Nag-save din ako ng kopya sa aking email. Pagkatapos kinuha ko ang isang pirasong papel at nagsulat. Hindi isang mahabang liham, hindi isang panunumbat. "Paulo, sa loob ng 3 taon, nabuhay ako sa bahay na ito bilang isang multo. Ngayong gabi, habang nagdiriwang kayo at tinitext ako para initin ang mga tira, nagpasya na ako. Hindi na ako magiging anino sa pamilyang ito. May mga dokumento kang makikita sa iyong mesa. Basahin mong mabuti. Magkita na lang tayo kasama ang mga abogado. Nanay." Inilagay ko ang sulat sa kanyang unan. At sa tabi nito, inilagay ko ang brown envelope na may titulo. Sa ibabaw, isang maliit na note. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. At mayroon akong patunay sa bawat sentimo na ipinuhunan ko dito. Mahigit 8 milyong piso. Magkita tayo sa opisina ng notaryo. 11:30 na ng gabi. Oras na para umalis. Kinuha ko ang aking maleta. Tumayo ako sa harap ng pinto. Huli kong sinulyapan ang bahay. Ang sahig na ilang libong beses kong nilinis, ang mga pader na ako mismo ang nagpintura, ang kusinang pinaglutuan ko ng pagmamahal na hindi nila pinahalagahan. Wala akong naramdamang lungkot. Ang naramdaman ko ay kalayaan. Ikinandado ko ang pinto. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi ko iniwan ang susi. Dinala ko ito dahil tutal, bahay ko naman ito. Nakatayo ako sa dilim sa labas ng bahay na yon. Ang tanging dala ko ay isang maleta at ang aking telepono. Ang hangin ng hating gabi ay malamig, pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi ako nilalamig sa takot. Nilalamig ako sa kalayaan. Bago pa man ako umalis, habang sila ay nagpapakasaya sa kanilang selebrasyon, ginawa ko ang mga huling hakbang ng aking plano. Isang plano na 6 na buwan kong binuo. Sa bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa kanilang mga salita. Una, tinawagan ko ang aking pamangkin, ang anak ng bunsong kapatid ko, si Attorney Angela Reyes, isang matapang na abogada na dalubhasa sa family law. "Tita Letty," sabi niya sa kabilang linya, ang boses niya ay nag-aalala. "Gabi na po, may problema po ba?" "Angela, anak," sabi ko, ang boses ko ay kalmado at matatag. "Kailangan ko ng tulong mo. Bukas ng umaga, pwede ba tayong magkita?" Ikinuwento ko sa kanya ang lahat sa loob ng 15 minuto. Ang pagbenta ng bahay, ang titulo, ang mga resibo, ang mga recordings, ang text tungkol sa tirang pagkain. Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. "Tita, sinasabi niyo po na ang bahay ay sa inyo at hindi nila alam?" "Tama," sagot ko. "At may pruweba kayo sa lahat?" "Lahat," sabi ko. Narinig ko ang pag-type niya sa kanyang computer. "Tita Letty, ito na po iyon. Ito ay ginto, legal na ginto. Mayroon po kayong napakatibay na kaso."
Anong pwede kong gawin? Tanong ko. Kahit ano pong gusto ninyo, tita. Pwede nyo silang paalisin. Pwede nyo silang singilin ng upa. Pwede nyong ibenta ang bahay. Sa mata ng batas, sila ay mga bisita lang sa pamamahay ninyo. Naramdaman ko ang isang ngiti sa aking mga labi. Hindi isang masayang ngiti, isang ngiti ng hustisya. Pagkatapos, tinawagan ko ang isang matalik na kaibigan ng pamilya, si Notaryo Santos. Ang notaryo na umasikaso ng huling habilin ni Ricardo at siya ring nag-asikaso ng titulo ng bagong bahay. Betty, anong nangyari? Tanong niya, nagulat sa tawag ko. Hector, sabi ko. Oras na para igiit ko ang aking mga karapatan. Binigyan ka ba ng problema ng anak mo at ng asawa niya? Masasabi mo ng ganoon, sagot ko. Sinabi ko na sa'yo, Betty. Huwag mong ililipat ang titulo hanggat hindi ka sigurado. Alam ko, kaibigan, at tama ka, kaya ako tumatawag. Kailangan ko ng tulong mo bukas. At ang huling tawag, ang pinakamahirap, ang matalik kong kaibigan, si Nenita. Magkapit-bahay kami sa Bulacan sa loob ng 40 taon. Sabay na lumaki ang aming mga anak. Letty, napatawag ka? At doon, sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, nabasag ang aking boses. Nenita, pwede ba akong makitira sa'yo? Kahit ilang araw lang? Hindi siya nagtanong ng marami. Halika ka, kaibigan, sabi niya. Bukas ang pinto ko para sa'yo, kahit kailan. Pagkatapos ng mga tawag na iyon, tinapos ko na ang pag-iimpake. Ang bawat damit na inilagay ko sa maleta ay isang piraso ng aking pagkatao na binabawi ko. Ang luma naming wedding album, ang rosaryo na bigay sa akin ni Ricardo, ang paborito kong libro, at syempre, ang USB, ang maliit na bagay na naglalaman ng kanilang mga kasinungalingan. Nag-iwan ako ng sulat at ng sobre sa kanilang kama. Isang maikling paalam na magiging simula ng kanilang pinakamahabang bangungot. Bago ako tuluyang lumabas, tinanggal ko sa pader ang isang maliit na litrato. Isang litrato namin ni Ricardo noong bago pa lang kaming kasal. Iyon lang ang kinuha ko mula sa bahay na iyon na hindi ko binili. Dahil ang mga alaala ay hindi nila pag-aari. Tumawag ako ng Grab, 2:00 na ng hating gabi. Habang papalayo ang sasakyan, tiningnan ko ang bahay mula sa bintana. Ang mga ilaw ay patay maliban sa isang maliit na ilaw sa labas. Isang bahay na puno ng mga taong akala nila ay nanalo sila sa buhay. Pero sa pag-uwi nila mamaya, malalaman nila na sa isang gabi lang, natalo sila sa lahat. At ako, habang nasa biyahe papunta sa bahay ni Nenita, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong ang giyera ay magsisimula pa lang. Pero ngayong gabi, nanalo na ako sa unang laban, ang laban para sa aking sarili. Hindi ako nandoon nang dumating sila, ngunit ang apo kong si Miguel, siya ang nagkwento sa akin ng lahat. 3 araw pagkatapos, nang hanapin niya ako sa bahay ni Tita Nenita na umiiyak. 1:30 na ng madaling araw nang pumasok ang sasakyan ni Paulo sa subdivision. Sabi ng gwardya, malakas daw ang tawanan nila at ang tugtog sa loob ng kotse. Lasing si Katrina sa alak at tagumpay. Halos matumba pa raw ito pagbaba ng sasakyan. Dahan-dahan, regional manager, bulong daw ni Paulo habang inaalalayan ng asawa. Huwag mong gisingin ang nanay mo, sabi pa raw ni Katrina na tumatawa. Binuksan nila ang pinto. Madilim ang lahat, maliban sa ilaw sa pasilyo sa itaas na lagi kong iniiwang bukas. Nanay! Sigaw ni Paulo, ang boses ay bahagyang garalgal dahil sa alak, katahimikan. Binuksan ni Katrina ang ilaw sa sala, at doon, napansin nila ang unang pagbabago. Nawawala ang Persian rug na dala ko pa mula sa dati naming bahay. Nawawala ang mga punda ng unan na ako mismo ang nagburda. Nawawala ang mga litrato ng tanawin na nakasabit sa pader. Naglipat ba ng gamit ang nanay mo? Tanong ni Katrina na nakakunot ang noo. Pumunta si Paulo sa kusina. Binuksan ang ilaw. Nawawala ang Italian coffee maker ko. Nawawala ang mga paborito kong tasa. Nawawala ang apron ko na laging nakasabit sa tabi ng ref. Nanay! Sigaw niya ulit, mas malakas na. Nasaan ka? Umakyat sila sa itaas. At doon, sabi ni Miguel, nagsimulang mawala ang epekto ng alak. Ang pinto ng aking kwarto ay bahagyang nakabukas.
Tinulak ito ni Paulo. Binuksan ang ilaw. Ang kama, maayos ang pagkakaligpit, pero walang tao. Ang aparador, nakabukas at walang laman. Tanging mga hanger na lang ang natira. Ang mesa sa tabi ng kama. Walang libro, walang salamin, walang rosaryo. Para akong isang multo na hindi kailanman umiral sa kwartong iyon. Anong nangyayari dito? Bulong ni Katrina. Tinakbo ni Paulo ang banyo. Wala ang toothbrush ko. Wala ang cream ko sa mukha. Wala ang suklay ko. Wala lahat. Bumalik siya sa kwarto at doon niya nakita. Sa ibabaw ng kanyang unan may isang nakatuping sulat. Kinuha niya ito. Pinuklat. Binasa ni Katrina sa likod ng kanyang balikat. Sabi ni Miguel, nagbago daw ang mukha ng kanyang ama habang nagbabasa. Mula sa pagkalito, naging pagtataka at mula sa pagtataka, naging purong takot. Hindi sumagot si Paulo. Nakita niya ang brown envelope sa tabi ng sulat. Binuksan niya ito. Inilabas ang titulo at binasa ang pangalan na nakasulat doon. Hindi, bulong niya. Hindi pwede. Ano yan? Hinablot ni Katrina ang papel. Binasa niya ng isang beses, 2 beses, at namutla siya na parang isang patay. Nakapangalan sa kanya, sabi ni Paulo, ang boses ay guwang at walang buhay. Ang buong bahay, sa kanya pala. Pero ikaw ang nagbayad ng down payment. Sabi mo, umupo si Paulo sa kama na parang nawalan ng lakas. Siya ang nagbayad ng lahat. Ibinenta niya ang bahay nila sa Bulacan. 4 milyon. Wala akong pera. Galing lahat sa kanya. Kinuha ni Katrina ang maliit na note na nakadikit sa titulo. Mahigit 8 milyong piso. Magkita tayo sa opisina ng notaryo. 8 milyon. Napahawak si Katrina sa pader. Sinasabi mo na ang nanay mo ay nag-invest ng mahigit 8 milyon sa bahay na ito at hindi natin kailanman inilipat ang pangalan? Hindi natin inilipat, sabi ni Paulo. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Nagising si Miguel sa sigawan. Nakita niya ang kanyang mga magulang sa sala, nagtatalo. Hindi ito pwedeng mangyari, sabi ni Katrina. 3 taon na tayong nakatira dito. Bahay ko to. Bahay niya, sabi ni Paulo. Ang boses ay patay. Legal, bahay niya. Kung gayon, hingin mo sa kanya. Nanay mo siya, may obligasyon siya sa'yo. Tumingin si Paulo sa asawa niya. Ang mga mata ay pula. Obligasyon? Tulad ng obligasyon nating tratuhin siya ng may respeto? Tulad ng obligasyon nating isama siya sa dinner kanina? Iniwan natin siyang mag-isa, Katrina, sa sarili niyang bahay. Kumakain ng tira, habang tayo gumagastos ng libo-libo sa alak. At ikaw pa ang nag-text sa kanya tungkol doon. Natahimik si Katrina. Umiiyak si Miguel sa hagdanan, naririnig ang lahat. Nagising si Sofia at nagsimulang maghanap. Where's Lola? I want my Lola. Tinawagan ni Paulo ang numero ko. Paulit-ulit. Ngunit naka-silent mode ang telepono ko. Nag-text siya. Nanay, kausapin niyo ako. Nanay, sorry po. Nanay, ayusin natin to. Pakiusap. Wala siyang natanggap na sagot. Dahil sa mga sandaling iyon, ako ay nasa bahay ni Nenita, umiinom ng tsaa at natutulog sa pinakamahimbing na tulog na naranasan ko sa loob ng 3 taon. Gumising ako sa sikat ng araw sa bahay ni Nenita. Walang alarm clock. Walang kailangang ipagluto. Walang bahay na kailangang linisin. Walang manugang na kailangang paglingkuran. Ako ay malaya. May 32 notification sa aking telepono. Mga missed calls at text mula kay Paulo at Katrina. Hindi ko binuksan ang mga iyon. Sa halip, binuksan ko ang Facebook. Isang social media na halos hindi ko ginagamit. Mayroon akong 437 na kaibigan doon. Mga dating kaopisina, mga kamag-anak sa malayo, mga kapitbahay sa Bulacan, at nag-type ako. Isang maikling post. Pagkatapos ng 3 taon ng pag-aalaga sa isang pamilyang ginawa akong invisible, natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay paraan para mabuhay. Pinindot ko ang post. 8:00 ng umaga nasa opisina na ako ni Ate Angela Reyes. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. Tita, isang alamat po kayo. Inilabas ko ang lahat ng aking ebidensya. Ang titulo, ang kwaderno ng mga resibo, ang USB na may mga recordings.
Pinakinggan ni Angela ang ilang bahagi ng recordings. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging profesional tungo sa galit. Parang may libreng katulong kapag naging pabigat na ipadala sa home for the aged. Tita, sabi niya, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa pamamagitan nito, kaya nating gawin ang lahat. Pwede natin silang idemanda para sa emotional at financial abuse, lalo na't senior citizen kayo. Ang kailangan ko, sabi ko, ay para maintindihan nila kung ano ang nawala sa kanila at para matuto sila na ang pagmamahal ay hindi libre kapag ito ay ipinagkakamali sa pagiging alipin. Nagplano kami sa loob ng 3 oras. At alas 11 ng umaga, ipinadala ni Angela ang unang opisyal na dokumento sa pamamagitan ng email. Isang legal na summon. Inaanyayahan sina G. Paulo Torres Mendoza at Ginang Racer Katrina Ruiz Mendoza sa opisina ni Notario Santos sa darating na Lunes para ayusin ang usapin tungkol sa pag-aari at paninirahan sa bahay. Samantala, ang aking Facebook post ay nagsimulang kumalat. Daan-daang reaksyon, daan-daang komento. Leticia, hindi ko alam na pinagdadaanan mo to. Akala ko masaya ka. Isang dating kapitbahay. Tita, ang tapang ninyo. Ang nanay ko, ganyan din ang sinapit. Na ospital sa stress. Sana naging kasing tapang ninyo siya. Isang malayong pamangkin. Ang lahat ng nakatatanda ay nararapat sa respeto, hindi sa mga tira-tira. Isang dating katrabaho. Ang maliit kong post ay naging isang kanlungan para sa mga boses na matagal nang nanahimik. Maraming kababaihan ang nag-message sa akin, nagkukwento ng kanilang sariling mga karanasan. Mga biyenan na inaabuso, mga lola na ginagawang yaya, mga inang kinalimutan. Ang aking sakit ay naging lakas para sa iba. Bandang hapon, tumawag ang kapatid ko. Leti, anong nangyayari? Tumawag si Paulo, umiiyak. Umalis ka raw sa bahay. Umalis ako sa bahay ko, pagtatama ko, kung saan ako ay isang katulong. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang aking kapatid ay umiyak sa kabilang linya. Patawarin mo ako, sabi niya. Akala ko maayos ang lahat. Iyon ang akala ng lahat, sabi ko, dahil nakangiti ako. Pero ang pagngiti ay hindi nangangahulugang masaya ka. Kinagabihan, nalaman ko mula kay Nenita na ang balita ay kumalat na rin sa subdivision nila Paulo. Pumunta raw si Katrina sa tindahan, mugto ang mga mata. At nang tanungin daw siya ng tindera, sumabog ito. Sinisi ako sa lahat, na ako daw ay walang utang na loob, na makasarili ako. Pero ang mga kapitbahay, hindi naniwala. Sinagot daw siya ng tindera. Ginang, alam naming lahat dito na si Nanay Leti ang bumili ng bahay na iyan. Karapatan niyang umalis kahit kailan. At kung kami ang nasa lugar niya, mas malala pa ang gagawin namin. Umuwi raw si Katrina na umiiyak. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga kapitbahay na tahimik na nanonood sa aking pagdurusa ay nagsalita para sa akin. Lunes ng umaga, alas 9:30, dumating kami ni Atty. Angela sa lumang gusali kung saan naroon ang opisina ni Notario Santos. Suot ko ang pinakamatinong bestida na dala ko. Si Angela naman mukhang isang general na handa ng sumabak sa giyera. Handa na po kayo, tita? Tanong niya. Ngayon pa ba ako uurong? Sagot ko. Sinalubong kami ni Notario Santos, isang matandang lalaki na may mabait na mukha ngunit may mga matang nakakakita ng lahat. Betty, bati niya. Nalulungkot ako na umabot tayo sa ganito. Ako rin, Hector, pero kailangan na, sabi ko. Umupo kami. Ang orasan sa pader ay tila tumigil sa pag-andar. Bawat tiktak ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Alas 10. Eksakto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Paulo. Nakasuot siya ng barong, pero gusot. Ang kanyang mga mata ay malalim at pula, halatang hindi nakatulog. Para siyang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng 3 araw. At sa likod niya, si Katrina. Pero hindi ito ang Katrina na kilala ko. Hindi ang arogante at laging perpektong Katrina. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang simpleng asul na bestida. Walang makeup. Ang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Nakayuko siya. At nang magtama ang aming mga mata, siya ang unang umiwas. Umupo sila sa kabilang panig ng malaking mesa.
si Notaryo Santos sa kabisera. Magandang umaga, sabi ni Paulo. Ang boses ay paos. Magandang umaga, sagot ko. Narito tayo, simula ni Notaryo Santos, upang ayusin ang isang usapin. Alam na po namin, putol ni Katrina, ang boses ay mahina. Alam na po namin ang lahat. Tinaasan siya ng kilay ni Angela. Talaga? Alam ninyo na ang kliyente ko ay namuhunan ng mahigit 8 milyong piso sa property na iyan? Opo, sabi ni Katrina. At alam ninyo na sa loob ng 3 taon, kayo ay nakatira ng walang kontrata at walang bayad na upa? Opo. At alam ninyo na ang kliyente ko ay may karapatang paalisin kayo kaagad, singilin kayo ng back rent, at idemanda kayo para sa emotional at financial abuse na isang krimen lalo na't ginawa sa isang senior citizen? Sa puntong iyon, tumingin si Katrina sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi pumapatak. Opo, alam po namin. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Nanay, sabi ni Paulo, at tumingin siya diretso sa akin. Pinakinggan ko po ang mga recordings, lahat, 17 lahat, 4 na oras. At bawat isa ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ko. Niyuko ni Katrina ang kanyang ulo. Hindi ko po alam, dugtong ni Paulo. Wala akong kaalam-alam sa mga sinasabi niya tungkol sa inyo kapag nakatalikod kayo. Paulo, bulong ni Katrina. Huwag, sigaw ni Paulo sa isang tinig na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Hindi mo ito pwedeng maliitin, hindi ngayon. Humarap siya ulit sa akin. Nanay, narinig ko kung paano niya kayo pinagtawanan sa mga kaibigan niya. Kung paano niya plinano, Diyos ko. Hinilamos niya ang kanyang mukha. Kung paano niya plinano na hikayatin akong ipadala kayo sa isang home for the aged kapag hindi na raw kayo kapaki-pakinabang. Huminga ng malakas si Katrina at doon na bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko sinasadya yon. Dala lang ng galit. Hindi sinasadya, umalingaw-ngaw ang boses ni Paulo. May recording doon kung saan sinabi mo sa kapatid mo at ito ang eksaktong salita, kapag nagkasakit na iyang matanda o nagsimulang ulyanin, ipapadala natin sa isang murang ampunan at solo na natin ang buong bahay. Hindi mo rin sinasadya yon? Gumuho ang mukha ni Katrina. Inilabas ni Angela ang kanyang laptop. Gusto niyo bang pakinggan natin dito ang mga recordings sa harap ng notaryo? Mayroon akong mga kopya. Huwag po, mabilis na sagot ni Katrina. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, kailangan, sabi ni Angela na may ngiting parang isang pating. Dahil ang kliyente ko ay hindi lang may recordings. Mayroon din siyang mga testimonya mula sa mga kapitbahay. May mga litrato at isang detalyadong talaan ng 3 taong psychological abuse. Hindi, sabi ni Katrina, nanginginig na. Pakiusap, gagawin ko ang lahat. Umupo ka, utos ni Paulo. Umupo si Katrina na parang isang basang sisiw. Doon nagsalita si Notaryo Santos. Gianangis Mendoza, kilala ko si Betty sa loob ng 30 taon. Isa siyang babaeng may dangal. At ikaw, patawarin mo ako sa aking prangkang pananalita. Tinrato mo siya na parang basura. Isinubsob ni Katrina ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Alam ko po, sabi niya habang humihikbi. Alam ko po at nagsisisi po ako, sobra. Nagsisisi ka ba? Sa wakas ay tanong ko, ang boses ko ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Nagsisisi ka ba dahil sinaktan mo ako? O nagsisisi ka dahil nahuli ka? Tumingin siya sa akin, ang maskara ay kumakalat na sa kanyang pisngi. Nagsisisi po ako sa pareho. Nagsisisi akong naging malupit ako. Nagsisisi akong tinrato ko kayo na parang isang katulong. At nagsisisi akong nabuking ako dahil pinilit ako nitong makita ang halimaw na naging ako. Nagulat ako doon, inaasahan ko ang mga dahilan, ang mga pagdadahilan, hindi ang pag-amin. Lumaki po akong mahirap, Nanay Leticia, sabi niya. Ang nanay ko, katulong po buong buhay niya. At nang nakaahon ako sa hirap, nang nakuha ko ang aking posisyon, sa tingin ko, naging eksakto ako sa mga taong kinamumuhian ko. Ang mga among malupit sa nanay ko, at ang pinakamasaklap, ginawa ko iyon sa inyo, sa babaeng tumulong sa aming magkabahay, sa babaeng nag-alaga sa mga anak ko,
Tumingin si Paulo sa kanya. Bakit? Tanong niya. Bakit mo siya ginanito kung alam mo ang pakiramdam ng nanay mo? Dahil natakot ako, pag-amin ni Katrina habang umiiyak. Natakot akong mas mahalin kayo ng mga bata. Natakot akong makita ni Paulo na mas mabuti kayong ina. Natakot akong makita ng lahat na kailangan ko ang biyenan ko para lang mapatakbo ang sarili kong bahay. Kaya, minasama ko kayo para maramdaman kong mas nakatataas ako. Tumingin sa akin si Angela, naghihintay ng hudyat. Alam kong handa niyang wasakin si Katrina ng legal. Pero may kung anong awa ang pumigil sa akin. Kailangan nating ayusin ang sitwasyon, sabi ni Notaryo Santos. Inilatag ni Angela ang mga opsyon. Option A, agarang pagpapaalis. Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang bahay. Option B, buong pagbili. Babayaran ninyo ang kliyente ko ng 8 milyong piso sa loob ng 90 araw. Wala kaming ganoong pera, sabi ni Paulo. At option C, sabi ni Angela at tumingin siya sa akin. Ito ang ideya ko. Hatiin ang pag-aari at isang kasunduan sa paninirahan. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Paulo. Huminga ako ng malalim. Ibig sabihin, hahatiin natin ang bahay. 60%, 60% sa akin. 40%, 40% sa inyo. Legal. Nakarehistro sa notaryo. Pero saan po kayo titira? Tanong ni Paulo. Hindi na ako babalik sa bahay na iyon, sabi ko. Pero ang 60% ko ay may mga kondisyon. Inilatag ni Angela ang isa pang dokumento. Ang 60% ni Ginangker Leticia ay papaupahan niya sa isang pamilyang personal niyang pipiliin. Titira sila sa bahay kasama ninyo. Maghahati kayo sa mga common areas tulad ng kusina at sala. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Gusto nyo? Gusto nyong tumira kami kasama ng mga estranghero? Gusto kong matutunan ninyo ang pakiramdam na makisama sa isang taong hindi mo pinili, sagot ko. Gusto kong maramdaman ninyo ang hirap, ang kawalan ng privacy, ang pagkailang, tulad ng naramdaman ko sa loob ng 3 taon. Naintindihan agad ni Paulo. At ang isa pang kondisyon, tanong niya. Family therapy, sabi ko. Ikaw at ako, Paulo. Araw-araw, 1 beses sa 1 linggo sa loob ng 6 na buwan. Ako ang magbabayad sa unang 10 session. Ang natitira, sayo na. Tayong 2 lang. May luha sa mga mata ng anak ko. Gagawin niyo po iyon? Pagkatapos ng lahat? Anak kita, sabi ko. Nagkamali ka, pero anak kita. At hindi kita susukuan ng hindi lumalaban. Tumayo si Paulo, lumuhod sa harap ko. Patawarin niyo po ako, nanay. Pakiusap, niyakap ko siya, at umiyak kaming 2. At ako po, tanong ni Katrina, ang boses ay parang sa isang bata. Mayroon po ba akong pwedeng gawin? Tiningnan ko siya. Magsimula ka sa pagtrato ng maayos sa mga taong ipapatira ko sa bahay ninyo. At turuan mo ang aking mga apo na ang respeto ay hindi option. Ito ay obligasyon. Umalis kami sa opisinang iyon na may kasunduan. Isang kasunduan na hindi lang tungkol sa isang bahay. Ito ay isang kasunduan na magiging leksyon nila sa loob ng maraming taon. Dahil minsan, ang hustisya ay hindi tungkol sa pagwasak. Minsan, ito ay tungkol sa pagpilit sa iyong harapin ang bunga ng iyong mga ginawa araw-araw. 2 linggo pagkatapos ng paghaharap na iyon, isang maliit na moving truck ang huminto sa harap ng bahay sa subdivision. Ako mismo ang sumalubong sa kanila. Iyon ang karapatan ko bilang may-ari ng 60%. Ang pamilyang pinili ko ay ang pamilya ni Teresa. Isang biyudang guro na may 2 teenager na anak. Simple lang sila. Mabubuting tao. Sila ang magiging salamin ni na Paulo at Katrina. Nang buksan ni Katrina ang pinto at makita kaming lahat, nakita ko ang 10 iba't ibang emosyon sa kanyang mukha, pero pinilit niyang ngumiti. Tuloy po kayo, sabi niya, at nagsimula ang kanilang leksyon. Ang kusinang dati kaharian ni Katrina, ngayon ay may 2 reyna. Ang salang dati para lang sa kanila, ngayon ay may mga bagong boses at tawanan. Nalaman ko mula kay Teresa na sa mga unang linggo, laging nakasimangot si Katrina. Hindi siya sanay na may kahati, pero ang mga bata
ang unang gumawa ng tulay. Naging magkaibigan agad sina Sofia at ang anak na babae ni Teresa. Si Miguel naman, natagpuan ang isang kuya sa anak ni Teresa. Si Paulo at ako, sinimulan namin ang aming therapy. Sa unang session, pareho kaming umiyak. "Hinayaan ko po kayong mawala, nanay," sabi niya. "Dahil mas madaling patahimikin si Katrina kaysa ipagtanggol kayo." "At hinayaan ko naman ang sarili kong mawala," sagot ko. "Dahil natakot akong mag-isa." Dahan-dahan, session bawat session, sinimulan naming buuin muli ang nasirang pundasyon sa pagitan naming dalawa. 1 taon ang lumipas, marami nang nagbago. Si Paulo ay regular nang dumadalaw sa inuupahan kong apartment. Nagkukuwentuhan kami, tumatawa. Tulad ng dati, si Katrina, nagbago na rin. Natuto siyang maging mapagkumbaba. Naging magkaibigan na sila ni Teresa. Siya na mismo ang nagtuturo ng math sa mga anak nito. Isang araw, kinausap niya ako. Inalok niya akong bilhin ang 60% kong parte sa bahay. Isang patas na alok, babayaran sa loob ng 5 taon. "Ito po ang tama, Nanay Leticia," sabi niya. "Para maibalik namin sa inyo ang sa inyo." Pumayag ako. Ngayon, ako ay 69 na taong gulang. Nakatira ako sa isang maliit ngunit sarili kong apartment. Nagtuturo ako ng ganchilyo sa community center. Kasama ko si Ninita tuwing umaga sa aming paglalakad. Ang pera mula sa aking pensyon at ang buwanang bayad mula sa kanila ay higit pa sa sapat para mabuhay ako ng may dignidad at kapayapaan. Nakuha ko ba ulit ang aking pamilya? Hindi sa paraang tulad ng dati. May mga sugat na nag-iwan ng peklat. Pero may mas mahalaga akong nabawi. Nabawi ko ang aking sarili, ang aking pangalan, ang aking boses, ang aking karapatang tratuhin ng may respeto. Noong nakaraang linggo, binigyan ako ng drawing ng apo kong si Sofia. Isang larawan ko, nakatayo sa harap ng isang bahay, may hawak na maleta at may ngiti sa aking mukha. Sa ilalim, nakasulat, "Ang Lola Leti ko, ang pinakamatapang na babae dahil alam niya kung kailan aalis at kung kailan handa nang bumalik." Dahil iyon ang pinakamahalagang leksyon. Ang pananatili sa isang lugar kung saan ka nasasaktan ay hindi pagmamahal. At ang pagbasag sa ugaling iyon, kahit masakit, kahit nakakatakot, ay ang pinakadakilang pagmamahal na maibibigay mo sa iyong sarili. Ang pangalan ko ay Leticia at sa wakas, nakikita na ulit ako.